Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang napakalaking balita tungkol dito kay XRP. Ayon sa mga eksperto, si XRP ay posibleng mapasama na sa mahigit 6 billion devices sa buong mundo. Isang malaking pagbabago ito dahil mula po sa pagiging digital asset na ginagamit lamang ng iilang tao, maaari itong maging bahagi ng araw-araw na sistema ng bawat isa. Kaya sa video na ito ay titingnan natin ang mga detalye, mga institusyong kasali at kung paano po nito maaapektuhan ang market. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang ibig sabihin ng XRP integration sa 6 billion devices? Pero bago yan, ay check po muna natin yung sinabi rito ni Crypto Strix. Ayan, meron po siyang post dito sa kanyang X account kung saan ay sabi niya rito, XRP is about to be forced onto 6 billion devices. You think it's the same old hype? That's the fatal mistake. One OS update flips billions of phones into XRP wallets. Go ahead, scroll past. Exit liquidity is always needed. Yan. Ano nga bang ibig niyang sabihin dyan? Paliwanag natin. Ayan. Si CryptoStrix ay isa pong kilalang crypto analyst. Yan, sapat na raw ang isang simpleng OS update para gawing XRP wallets ang lahat ng mga smartphones. Yan, post lamang natin yan. Ibig pong sabihin yan ay hindi na kailangang mag-download ng app or gumawa ng account. Diretso na itong nakapaloob sa iOS at saka Android. Kung mangyari po ito, bawat email at saka phone number ay pwedeng maging wallet address. Para sa mga gobyerno, napakalaking bagay nito dahil pwede po silang direktang magbigay ng financial incentives o tulong sa kanilang mga mamamayan gamit ang XRP. Kaya sa market impact, kung mangyari po ang ganitong klase ng integration, posible pong lumaki ng sobra ang demand para kay XRP. Dahil bilyong tao ang makakagamit kaagad, lalaki po ang adoption rate at tataas ang posibilidad ng price appreciation. Ngayon ay paano po papasok ang gobyerno at mga bangko sa planong ito? Ayon po sa thread, ang central banks ay direktang nakaposisyon katabi po ng XRP Ledger or XRPL. Sa likod nila ay naroon ang mga commercial banks at si Ripple naman ang magiging tulay or bridge para madala ang pera mula sa mga institution papunta sa bagong financial systems. Kasama po sa mga nagtitest ng sistemang ito ay ang mga malalaking bangko tulad po ng JP Morgan na nakipag-partner sa Uno Finance. Kasali rin ang Santander, PNC at saka Bank of America sa kanilang pilot programs. Kaya ang market impact po nito ay ang pagpasok ng mga higanting institution tulad po ng JP Morgan at saka Bank of America ay nagpapakita na seryoso ang mga malalaking players. Kapag opisyal na po nilang ipinatupad ito, magdadala po ito ng malaking liquidity at dagdag na tiwala sa market. Posibleng umakyat po ang presyo ng XRP dahil dito. Ngayon ay ano naman po ang mangyayari sa mas maliliit na mga institution? Hindi lahat ng bangko at institution ay may kakayahan para makipagsabayan sa bagong technology. Kaya ayon po kay CryptoStrix, kailangan nilang mag-rent or umupa ng serbisyo mula po sa mga provider tulad po ng Ripple, Chainlink, Circle at saka HBAR. Sa madaling salita, mas maliliit na players ang magiging dependent sa mga kumpanyang may advanced na infrastructure. Kaya sa market impact, dahil dito, mas lalaki po ang demand para sa serbisyo ni Ripple at ng mga kasamang provider. Ang epekto po nito ay mas malakas na market positioning para kay XRP at posibleng tumaas po ang presyo dahil mas madaming transactions ang gagamit ng kanyang ledger.
Ano naman po ang sinasabi ng market indicators tungkol kay XRP? Ayan. Sa ngayon, ang CME Group ay may open interest na halos $1 billion para sa XRP futures. Ang laki ng numerong ito ay nagpapakita na maraming institutional investors ang pumuposisyon kay XRP. Dagdag pa rito, ang susunod na hakbang daw ay ang pagkakaroon ng spot ETF. Kapag nangyari ito, papasok na rin ang pension funds at mga asset managers para maglagay ng capital kay XRP. Kaya sa market impact, ang spot ETF ay may napakalaking epekto sa presyo dahil ito ang magbibigay ng regulated at madaling paraan para sa malalaking pondo na mag-invest. Kapag nangyari ito, asahan ang malakas na pag-angat ng presyo ni XRP. Ngayon ay gaano po kataas ang posibleng presyo ni XRP? Ayon po sa mga modelo na binanggit sa thread, si XRP ay pwede pong pumalo mula $8 hanggang $80 depende po sa adoption level. Mas mataas pa ang posibleng presyo kung sakaling mayroong 1,000 global banks na maghawak ng tig $500 million para sa liquidity. Kaya pagdating po sa market impact, kung mangyari ito, hindi lamang tataas ang presyo ni XRP kundi posibleng maging isa po siya sa pinaka-importanting asset sa buong mundo ng finance or buong financial world. Ano naman ang timeline ng pagbabagong ito? Nakikita ng mga eksperto na sa loob po ng 8 hanggang 10 years ay posibleng umakyat ang kabuuang crypto market capitalization mula $4 trillion hanggang $100 trillion. Para kay XRP, nakikita po ni CryptoStreaks ang mga catalyst sa late 2025 or huling bahagi ng taong ito. Kasama dito ang ETF approvals, regulatory clarity at mga roll-out ng mga institution. Kaya sa market impact, ang mga catalyst na ito ay posibleng mag-trigger ng malaking rally para kay XRP. Kapag dumating po ang mga approvals at malinaw na regulation, babaha po ang institutional money papasok sa asset. Bilang panghuli, kung totoo po ang mga binanggit na plano at posibleng integration, si XRP ay hindi na lang magiging simpleng digital asset. Magiging bahagi na po siya ng global financial infrastructure. Ang pagpasok po sa 6 billion devices ay sobrang laking hakbang para sa mass adoption. Para sa akin, ito ay napakalaking opportunity pero kailangan ding maging maingat. Hindi pa sigurado kung kailan eksaktong mangyayari ang integration, pero malinaw na malaki po ang interest ng malalaking institution at kung magpapatuloy po ito, si XRP ay pwedeng maging sentro ng bagong financial system at magdala ng napakalaking pagbabago sa market. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.